Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay paghahatol sa kapwa at pagsunod sa pamahalaan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 37. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyong kapwa at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago Kabanata 4, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magsiraan mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Isa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at bumuksa. Ngunit ikaw sino ka para humatol sa iyong kapwa? Pagpatuloy mo natin. Kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Magbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangan sila maging maunawain at mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Patuloy po natin sa 1 Timoteo, Kabanata 2, 2 Timoteo, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 4. 2 Timoteo po ito. So, nagpakasabit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Hindi nagtatagumpay ang isang manlalaro kundi sumunod sa mga tuntunin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 2 at talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang pamahalaan hindi relay tinatag ng Diyos. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at nalapatan ng parusang sino mang lumalaban. Sila ay mga lingkod ng Diyos ay kabubuti mo, ngunit matakot ka kung gagawa ka ng masama, sapagkat sila ay may kapangyarihan magparusa. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 8, talatang 15 at 16. Ito po ang mensahe. Humatol kayo ayon sa paghatol ng tao, humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol ganino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat di lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang mga nagsuko sa akin. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promote. So, pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Gayun din po ang ating banal na Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po ito sa tema na paghahatol sa kapwa at pagsunod sa pamahalaan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais pong ibabatid niya po sa atin na tayo ay bilang mga pangkaraniwan at maging man yung nasa pamahalaan na hindi ka authorized para diyan na humatol ay huwag tayong humatol sa ating kapwa-tao para at huwag din tayo magparusa sa ating kapwa para hindi tayo hatulan at parusahan ng ating manila. Kaya iwasan natin yung tayo hatol ng paparusa. Yung mula dyan sa paninirang puri o yung tayo ay namumula ng kapwa-tao natin. Diyan tayo humahatol sa kapwa-tao natin. Yan. Kaya iwasan natin yung paninirang puri o yung pagsasabi ng masama ng ating kapwa-tao. Sinasabi nga ng Panginoon kung tayo ay sasaksi, maging makatotohanan tayo. So yun, kaya iwasan natin na tayo ay hahatol sa ating kapwa-tao sapagkat parang hindi tayo hatulan o para tayo ay hindi parusahan ng Panginoon Diyos kapag namarusahan ng isang halimbawa. Mayroong isang
isang masamang tao, gumawa siya ng masama, so ginawa mo, hinatulan mo siya dahil masama siya. So wala, hindi ka dapat halimbawa in front of you, halimbawa merong gumagawa ng masama, hindi ka dapat magpaparusa para halimbawa siya ay parurusahan mo kung siya gumagawa ng masama. Nalaman mong gumagawa siya ng masama, tapos ay parurusahan mo siya, at or lalo na mag-invento ka ng masama para parusahan mo siya. Huwag mo siyang hahatulan, huwag mo siyang paparusahan. Hayaan mo yung gobyerno. Kaya nakasaksi ka, ilapit mo sa gobyerno yan para siya yung magparusa, siya yung gumawa ng kanyang task o ng authority niya para diyan. Tayo mga pangkaraniwan, huwag tayo magparusa. Iwasan natin yon na magparusa tayo para tayo ay hindi parusahan ng Diyos, tayo ay hindi tayo parusahan noon, hindi tayo hatulan ng mananap. Kaya iwasan natin yung mga ganung bagay kung tayo bilang mga pangkaraniwan tao. So ngayon, kung mayroong mga masasama, ilapit natin sa gobyerno. Ngayon, kung ang gobyerno ay nagbibigay sa atin noong para tayo ay humuli ng mga act of crime, so tayo ay maging maingat kung paano natin gagawin yan, sapagkat hindi tayo dapat magpaparusa, hindi dapat tayo hahatol yan sa mga tao gumagawa ng mga masama, di ba? O lalong-lalo na walang ginagawa ng masama, nasisiraan mo, hahatulan mo, pupulaan mo. So yun, so iwasan natin yung mga bagay, at tayo ay pasakop sa pamahalaan. So sundin natin yung pamahalaan at sundin natin kung ano yung nararapat para sa atin sa pamamahala, lalo na papapahiran ng hustisya. So yun, kung tayo ay dapat mag-business, so dapat maging makatotohanan naman tayo para sa pag-business. So huwag tayong basta hatol sa kapwa-tao na yung gobyerno itinalaga para diyan, para humatol. Siya yung dapat humatol at siya yung dapat magparusa. So yan ay nasa sa gobyerno mga kamay, ang paghatol at parusa. Sabat sila ginawa ng Diyos para kakibat, para sa pagpapairal ng mabuti at pagtutuwid ng mga tao na nagkakamali. At ayon sa kanilang sasakwan yung legality na sinasabi. So siya ay tinatalaga. Kaya kung tayo ay itutuwid ng Panginoon Diyos, kung tayo ay may nalalabag na batas, itutuwid tayo mula dyan sa pamahalaan. Itinalaga niya para ituwid tayo. So yan yung pinakamabigat kapag tayo na itutuwid ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pamahalaan. Kaya nga tayo, kapag tayo nagkakamali, iwasan natin na magkamali tayo, lalo na paglabag sa batas. Kinakailangan i-settle natin yan para hindi tayo parusahan at tayo manampalataya sa Panginoon. Tulungan natin na tayo kung paano natin may settle yung paglabag sa batas na nagawa natin or mali sa ating kapwa, para hindi tayo maparusahan ng Panginoon Diyos, hindi ka maparusahan ng pamahalaan, o hindi ka hatulan ng pamahalaan, o maituwid niya kung nagkakamali ka labag sa batas. Kung maaari, ayos mo yan. So yun, sa legality kasi meron din ng mga merong amicable settlement kung aabuti nun yung pagkakamali, para hindi yung managot, hindi ka maito. Pero ikaw ay itutuwid ng Diyos dyan kapag ikaw ay patuloy sa paggawa ng masama at hindi mo nga inayos. Maaari ka mapahamak pati kapag ikaw ay gumagawa ng masama. May kapahamakan, sabi ng Panginoon Diyos. Kapag ikaw ay gumagawa ng masama, mapapahamak ka. So yun, pwede ka mapahamak. So pamagitan yan, maaaring gawang ka rin ng masama ng kapatao mo, or else ikaw ay supili ng gobyerno. Ngayon, yung intervention ng Panginoon Diyos diyan ay yung gobyerno maaari tulungan yan na ikaw ay masupil, or ikaw ay mambagay na intervention para ikaw ay hindi gumawa ng masama. So i-adjust sa iyo yung biktima mo na maaaring gawa mo ng masama. At ang pinaka-intervention ng Panginoon Diyos ay syempre yung pangaral ng mabuting balita na may kayat ka, iba't ibang mga bagay, casual or tuwira kagaya ng simbahan, mahimo ang mga tao na sa paggawa ng mabuti. Sa gayon ay iwasan natin, doon pa lamang nag-prevent na yung paggawa ng masama. Ay i-adjust na agad yung ibang tao ng kasama sa pamamagitan pa lamang ng pangangaral ng Panginoon Diyos. At may pangyarihan din ang Panginoon Diyos na gumagabay para kung ikaw ay may pananampalataya, nasa loob ka na ng pananampalataya, so ikaw ay tutulungan niya na maiwasan mo pagkakamali. Yaman na matupad mo yung mabuting balita. Dapat dinadasal mo palagi yun at ginagawa mo yan. So yung kapwa-tao mo may iiwas siya sa kamalian mo sa pamamagitan ng mabuting balita o kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Tayo ay aadya niya bilang intervention, pangunahin yung
mabuting balita at iba't ibang kapangyarihan ng kapal. So, yun. At the same time, syempre yung government na inlagaan niya para dyan kung ang gawang masama ay naayon sa kanila. So ngayon kung ang gawa mong masama ay hindi ayon sa government, so yan, ibabangan mo na para kayo tuwid, kaya yung kapwa mo, mga ganun mga bagay. So kaya tayo ay iwasan natin yung humatol tayo sa kapwa-tao natin at tayo ay sumunod sa ating pamahalaan. Yan. Ngayon ang Panginoon sa Kristo, nung siya gawing tao, hindi rin naman siya humatol. Ang Panginoon sa Kristo nang siya ay gawing hari ng Panginoon Diyos, bagamat binigyan siya ng kapangyarihan para humatol dahil siya nga ang anak ng Diyos at siya ay talaga bilang hari, pero hindi niya ginamit yung para hatulan ng mga tao, kundi inalagaan yung ating kaluluwa, yung ating mga buhay. Lahat gagawin niya para tayo ay maligtas yung mga buhay natin. So inaralan niya tayo para tayo ay maging mabuti. Pinagaling yung sakit, binubuhay nga yung mga patay, tayo inaadya niya sa masama. So yung mga tao inaaral niya para magmahal, hindi gumawa ng masama sa kapwa. So ganun ang ginawa niya, pinangalagaan niya tayo, ang ating kaluluwa, ang ating buhay. So hindi tayo nakatulan ng Panginoon Hesus Kristo. Ngayon, yung salita na inaaral niya sa atin, yan yung ihahatol sa atin pagdating ng takdang Panginoon. So yun, kaya yun yung paghahatol na gagawin ng ating Panginoon Hesus Kristo pagdating ng takdang Panginoon. At yung salita na iniaral niya sa atin, kapag hindi natin sinunod yan, yun ang ihahatol niya yan ang ihahatol sa atin pagdating ng takdang Panginoon. Sa ngayon, yung intervention ng Panginoon Diyos ay kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, yun nga, tayo ay tutulungan niya para maiwasan yung magkamali tayo at hindi tayo gumawa ng masama sa gabay ng Kanyang kapangyarihan para maiwasan natin yung pagkakamali. Ngayon, kung tayo nagkakamali, so tayo ay pwedeng manalangin kung bigyan tayo tulungan niya para tayo ay mapatawad sa nagawa natin, lalo labag sa matasyaan. So ngayon ay tutulungan niya tayo para tayo ay hindi maparusahan, pero kung kailangan tayo ay gusto ng Diyos na ituwid ka dyan, tutuwid ka dyan. Pero ganoon ang magagawa ng Panginoon Diyos sa atin kung tayo ay nananampalataya. Ngayon kung hindi ka nananampalataya, ikaw ay tutulungan pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng pagkikahit nga ng mabuting balita, aside from ikaw ay sinusunod mo na yan. So ikaw ay kayatin ng mabuting balita, iba't ibang mabuti para ikaw ay nagkakamali. Pero sabi nga ng Panginoon Diyos, kapag nagkakamali tayo, napapahamak. So, kaya kapag tayo ay gumagawa ng masama, nagiging vulnerable tayo ay yung Espiritu Santo, ang Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo, yung protection niya nawawala sa atin kapag tayo gumagawa ng masama, lalo na hindi pa tayo nagpapailalim sa kanyang pag-aari, bagamat tayong natin binibigyan ng pagkakataon na mapatawad. So yung hindi tayo basta pupuksain kapag tayo nagkakamali sa mundo, bagamat tayo ay mayroong kapahamakan. Hindi lamang sa panahon na yung ikaw ay nabubuhay, kung nagkakamali ka, kaganan, lumabag sa batas, mapapahama ka kung yung pamahalaan ay atirin ka yung kapwa-tao kung lumabag sa batas. Ngayon, yung Panginoon Diyos, hindi ka basta pupuksain kung nagkamali ka. Diba? Lalo na, halimbawa, ikaw Kristiyano, diba? Mayroon pa rin napapahamak ng Kristiyano. Halimbawa, mayroon din silang ba't hindi basta napapahamak na Kristiyano? Kung ikaw nagkakamali, maaaring mapahamak. Kasi kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon Diyos, hindi ka basta mapapahamak, halimbawa buhay mo. Hindi ka basta mapapahamak ang buhay mo, pamumuhay mo, kung sumusunod ka sa Kanya. So, iaadya ka niya sa mga mali. Kasi nga, dumadalangin tayo. Ngayon, mayroon lang mga pagsubok na maaaring pagbigyan na mayroon makagawa ng masama siya, pero na-overcome natin sa pananampalataya natin sa Kanya. May mga ganong mga pagkakamali na napapayagan ng Panginoon Diyos kasi pero iaadya ka niya vehemently. Hindi tayo basta pababayaan ng Diyos. Lalo na yung buhay mo kapag nananampalataya ka. Unless nagkamali ka, so yung nagiging vulnerable ka. Nagiging yung percentage ng protection mababa kasi hindi nagkakamali ka, or else lalo na yung hindi nananampalataya. So ganoon. Kaya iwasan natin yung magkamali tayo para tayo ay hindi mapahamak. Hindi tayo hatulan ng gobyerno kasi binigyan ng authority. Pero tayo, mga tao, wala tayong karapatan na magparusa o matulog. Tayong matulog. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay yung paparusahan mo yung kapwa-tao mo, sino na, wala sa kamay mo.
So yung pagpaparusa ng gobyerno, kung pwede tayong pumarticipate doon, kagaya ng halimbawa, demokrasyang bansa, kaisa tayo doon kung paano magpaparusa yon sa pamamagitan ng mga ipinapatupad ng batas. Di ba, pumipili tayo ng congressman. So, mula doon ay, aside from that, tayo ay mayroon din boses sa gobyerno para kung paano ito magpaparusa. Halimbawa, death penalty. Di ba, tinututulan natin yun. So, yun, meron tayong pakikialam doon sa kabilang mabuting balita para kung paano tayo magpaparusa. So, kakiba tayo roon. Doon, sa pamamagitan ng ganung bagay lamang, pwede tayo, kaya sa tayo ay paparticipate sa wastong, so, sa wastong pamamaraan na ay sa mabuting balita sa gabay sa atin, paano yung pagtutuwid na gagawin sa ng pamahalaan. So kaya pwede nga kiba tayo. Ano ba yung paano itutuwid o paano parurusahan na yung may heinous crime. Ayon sa mabuting balita, ang Panginoon Diyos, tayo ay minamahal niya yung buhay, binibigyan ng pagkakataon. So ngayon, hindi tayo dapat sa death penalty. So hindi dapat natin papayaran yung pamahalaan magpaparusa ng may death penalty. Dapat tutuwid lang siya. Halimbawa, lifetime, hanggang gano'n na maibibigay. Kung sakasakali na siya nagkamali ng halimbawa mayroong kamatayan. So dapat walang death penalty, lifetime lang. So gano'n yung po pwede natin, gano'n yung dapat nagabay kung gano'ng kabigat ang krimen, how naparusa ng gobyerno, anong pakikialam natin bilang pangkaraniwan. Kung yung isang tao nagkamali ng heinous crime, hindi natin pwedeng patayin yun. Kasi nga, yun ay labag sa batas, pangalawa ayaw din ng Panginoon Diyos yun. Ngayon, yun ay hindi rin papatayin ng gobyerno bilang may authority kasi nga, ang gabay ng Panginoon Diyos ay papahalagahan yung buhay, bibigyan ng pagkakataon. So, parurusahan lang siya doon sa loob ng kulungan. So, ganoon. So, to participate in that, dapat tututulan natin yun. So, ganoon dapat. Kaya tayo ay, yan yung mga paghatol na kung tayo ay hahatol na doon sa gobyerno, doon tayo yun sa participate, dapat wasto. So, yun. At ganoon din kapag tayo ay nag-witness, dapat tayo ay wasto. So, ganoon. So, ganoon yung participation natin sa paghatol. Pero, dapat wag tayo magpatawad, tayo ay umanawa para hindi rin tayo hatulan ng parusahan ng Panginoon. Lalo na naninira ka lang, paiwasan natin paninira na yan ay parurusahan ng gobyerno, diba? Or ikaw na mismo paparusahan, naninira ka lang, or ikaw ay halimbawa meron nga mali, pero hindi naman ikaw dapat paparusa yung pamahalaan. So ganun dapat yun. So kaya dapat iwasan natin yun. Hindi, wala sa ating kamay yung authority para magparusa. Dapat may authority ka. Wala naman tayong authority. Yung gobyerno may authority. At yung ang Panginoon sa Kristo, diba? Na may authority siya, sinasabi ng Bible, may authority siya. Pero hindi naman niya ginamit naman siya ay katawan tao. So yung authority niya, gagamitin niya sa paghukom. At yung salita na kanyang pinangaral, yun yung iahatol sa ating pagdating ng paghukom. So ay dapat susundin natin yan. So ganyan yung gabay ng mga Panginoon Diyos sa atin, kung paano tayo hatol sa kapwa, o ano ang paghatol sa kapwa at pagsunod sa pamahalaan. So dapat ibinibigay natin sa pamahalaan niya sa Panginoon Diyos. Ganon yun. So tayo ay kung mayroon nagkasala sa atin, pilitin natin lang makapagpatawad tayo. Ngayon kung halimbawa labag sa batas, kung yan ay hindi labag sa batas, so patawad tayo, huwag tayong gumawa ng masama sa atin. Kung labag sa batas, kung mapapatawad natin, patawarin natin. Pero kung kinakailangan disiplinahin ng batas, pwede ba disiplina natin sa batas siya? Dadaanin natin sa batas yung pagdisiplina. Hindi tayo ang didisiplina sa nagkakamali sa atin o sa ibang tao. Batas dapat. So kaya iwasan natin yun. So ganoon dapat yung ating yung gabay ng Panginoon Diyos kung paano tayo susunod sa pamahalaan at paano ang pag-atol sa kapwa. So government. So in following the government, dapat hindi natin ilalagay sa kamay natin yung batas para tayo atol. Diba sinabi ng, diba yan yung law, yung batas. Hindi tayo mapaparusa yung government. So yun. So yung binibigay lang sa atin ng batas sa mga kamay natin ay yung humuli ng mga masama. Kung out of pride yun, di ba? Yung pwede mong huliin yun. Kaya mahirap din gawin yun. So kailangan na-aggravate ka rin doon kasi baka magkamali ka or mapahano ka. So ngayon ay wala tayong karapatan na magparusa halimbawa para yung gobyerno kung paano niya pinapahiran yung justice. So tayo pwede tayong mag-witness pero kailangan wasto ka para ikaw ay makaibat ng government basta pag-atol, di ba?
or else yung papatupad ng gobyerno sa pangkalahatan, dapat kakiba tayo ng wasto rin. Dapat tinitingnan natin kung ano yung pinapatupad ng gobyerno na wasto na dapat maka-Diyos na ayon sa gabay ng Panginoon sa Kristo para ito ay napapaira ng wasto sa kanyang pamamahala, sa kanyang paghatol. So, kagaya ng ating ginagawang paggabay sa gobyerno, ginagabay natin yan kung paano yung mahala ng mabuti at humatol ng maayos, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Yan. Itong pagkabay natin ng mabuting balita at itong ngayong ating gabay ito sa lahat sa pamahalaan. So, dapat tayo na susunod sa gobyerno, dapat yung gobyerno magabayan ng mabuti. So, susundin natin sa kanya, wasto, hindi pwedeng hindi wasto, di ba? Dapat wasto ang susundin natin sa gobyerno, at yung mga nasa gobyerno ay wasto ang inyong pagpapatupad at wasto ang inyong susundin sa pamahalaan. Kung hindi, meron tayong voice na mali. Kung mali, meron naman tayong boses na karapatan para ituwid yung mali ng nasa pamahalaan at gabay ng mabuting balita para sila ay gabay ng mabuti tayo, ginagabay ng pamahalaan yung ng ating simbahan, yung pamahalaan kung paano mamahalan ng mabuti, kung may mali, kung may litag na litag mali. So tayong mga tao ay naka-check din ng gobyerno sa ating harapan kung may mali na pamamalaan niya, kagaya ng may corruption, di ba? So mali yun, di ba? May ginagawa ng mali, kung ano mga implementation ng di ba? So naka-check natin yun, so karapatan natin yun. So lalo na sa pananampalataya, kasi mayroon tayong pananampalataya, lalo na pag-atol, di ba? Lalo pag nakikita natin mali yung implementation ng government, hindi po pwede yun na kailangan gusto, di ba? Kasi nagagabay natin sila ng mabuting balita, yung legal itself mismo, i-check natin sa government ng mali yan, di ba? Pwede tayo magsaboses as our rights. The government should act with that naman. So, dapat. Kaya sinasabi nga, tayo dapat yung pagsunod natin sa gobyerno, at yung gobyerno pagsunod niya sa Diyos, dapat susunod ka sa tuntunin. Susunod ba yung gobyerno sa tuntunin ng Panginoon Diyos? Tayo sumusunod tayo sa tuntunin ng Panginoon Diyos, yung gobyerno sumusunod sa tuntunin ng Panginoon Diyos, sumusunod tayo sa tuntunin ng pamahalaan. At wasto ba yung tuntunin na sinusunod? Sinusunod natin sa pamahalaan na tuntunin na sinusunod niya sa Panginoon Diyos. So, kung mali, yun ang problema doon. Para hindi tayo naniligaw. Kasi mukhang pagkamali, so may para tayo mahuhulog sa bangin kapag mali na pag-akay ng gobyerno sa akin. So, mali yung mga karaniwan nila. Diba ako? Kung mali na yung aking ginagabay sa inyo, pare-pares tayo mahuhulog sa buhay. So, kaya tayo ay hindi mabuti. Yung ating binabagi sa inyo, paano natin i-interpret ito, at kung itong mabuting balita, i-interpret natin sa inyo. So, para tayo ay pare-parehas lumaligtas. Kung paano pakikinggan ng mabuting balita, at paano isa sa buhay. Dapat, sa ating binahagi, manaligsik pa rin tayo ng iba't ibang mga aral para sa pagtupad natin ng mabuting balita. So, tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating pananampalataya kay Panginoon. So, kaya muli, sana ay nagabayan naman kayo ng ating banal na Panginoon sa Kristo ng mabuting balita, naliwanagan kayo at nagabayan kayo sa kaligtasan spiritual, na protektahan ng inyong mga buhay at mapangalagaan ng ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating pagkatao, para tayo ng buhay hanggang sa buhay na ba naman ng kaligtasan. So tayo ay maligtas palagi at sa ating pananampalataya sa Kanya. Mula dito sa mabuting balita, sana liwanagan tayo palagi kayo at tayo na pagbuklo sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, wala sa ating Panginoon sa Kristo. At sana ay patuloy tayong gabayan ng Banal Santa Maria, isugo ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Panginoon sa Banal Santa Maria. Paggabayan tayo ng kanyang kaliwanagan din, tulungan tayo sa pananampalatayang ito, na pananampalataya natin kay Panginoon sa Kristo, kay Panginoon Diyos, na kanyang kaliwanagan, at pagmilagroan tayo ay tumalima sa mabuting balita. Pagmilagroan tayo ng Banal Santa Maria, ng Panginoon sa Kristo, ng kanyang kaliwanagan, with Mother Mary, yan, tayo at iba't iba niya mga pagmumay nato in pagtupad ng mabuting balita in faith in God, in faith in Christ. So yun, at sana na kayo ay naliwanagan naman tayo ng Banal Santa Maria at tayo ay manampalataya ng Diyos. Tagulin natin, sundin natin yung mabuting balita. Lalo na nasa pamahalaan kay magabay ng Panginoon sa Kristo, mabuting balita. At doon sa Interfaith Unity, patuloy na kayo ay hinihintayat natin na magkaisa sa Interfaith Unity, maliwanagan natin
Santa Maria, unawain natin yung ating mga rin, lalo yung mga Kristiyano Katoliko, iba't ibang mga Christian denomination. Tayo ay magkaisa sa interpetuity, sama-sama pa rin tayo magliligtas ng sangkatauhan sa iba't ibang nating way in Christ, in God, maging iba't ibang mga reliyon. Unawain natin yan sa interpetuity. Marami pa rin tayong pagkakaisahan para sa paglabay sa pagliligtas ng sangkatauhan sa mga naman natin. Yeah. Tayo ay iwasan natin yung sigalutan, karahasan, tigmaan sa maling unawaan. Pagkos tayo ay nagkakaisa, nakakagabay, nagmamahalan, nagpupulungan, bunawa, napapaylo ng kapayapaan, gagabay tayo sa family, community, bansa, buong mundo, at lalo na sa pamahalaan, sa mga batas ay pinatutupad dito. Kaya tayo ay yan ay magabay natin yung mga batas para yung karapatan, yung mga kapayapaan ay magbigay pa rin sa atin ng pagkakaisa at ang pangunguluan. Wala dyan, aside from pagkakaiba ng pananampalataya natin, tayo patuloy na magkaroon ng sigalutan with the barrier of the legal aspect ng unity nito. Matigit sa lahat yung unity natin sa ating pananampalataya. At muli, sa CBCP and Vatican Church ay patuloy po kayong maliwanagan at ang magabay ng Panginoon sa Kristo bandan maliwanagan naman nila sa Santa Maria at patuloy yung pagbuklog ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon sa Panginoon sa Kristo at mabuting sa ating munting kakayanan ay patuloy na nawa ay tayo ay nanampalataya ng paggabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, pagmimilagro, at sana gabayan tayo ng iba't ibang pagmimilagro ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at paggabay sa kapamahalaan. Yan ang magabayan ng kapamahalaan. Gabayan tayo ng pagmilagro, kapangyarihan sa paggabay natin sa pamahalaan. Ito ay tumalima at yung mapairan ng mabuting pamahala pati sa Kristo. Ay mga pamahalaan, magabayan kayo ng mabuting balita, paliwanagan naman ng Santa Maria, mamahala kayo ng mabuting matulungan ninyo at patang na tao pati sa Snostia at sa gayon makikilabang ninyo mo umalis sila ng mapayapa ang mula dahil sa karapatan at higit sa lahat mga pananampalataya sila ng lubos sa ating ganda na Panginoon Diyos mula sa ating ganda na Panginoong Yeso Cristo. At muli sana ay patuloy tayong pagpalay, protekta ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy ko na hinikayat ang lahat na manampalataya, magpuri at magpasalamat sa ating ganda na Panginoon Diyos mula sa ating ganda na Panginoong Yeso Cristo. Maraming magandang hapon sa inyo lahat at